Tama kayo. Lahat ng mga pinatay niyo, tao man o hindi, ay magiging alay para basagin ang selyong kinandado ng anghel na si Mikael. Alam naman nating lahat kung paano niya kinulong ang mga dyablo. Wika ni Aling Lourdes. Dagdag pa ng matanda. Nalaman ni Alejandro na lumalaghanap na ang kasamaan sa sanlibutan. Pinapahina nito ang selyong nilagay ni Mikael sa impyerno. At para tuluyang masira ang selyo, marami ng buhay ang inalay ni Alejandro, pati na rin ang buhay ng mga engkanto. Mas nagpapalakas ito ng bisa. Batay sa kasulatan na nasa huling pahina, buhay ng mga bertudes ang huling alay. Maaaring kasama sila dito. Tinanong ng binata sa lola kung saan matatagpuan si Alejandro. Ngunit umiling lamang ang matanda at sinabing hindi niya alam. Ito ang malaking problema. Dapat papalapit na ang pagbukas ng selyo. Maigpit na nagtatago si Alejandro kasama ng mga kultong pinamumunuan nito. May kasama siya na ilang mga aswang, ngunit karamihan ay hukluban. Kung ganun po, pahirapan to. Mabuti sana kung buhay pa si tatay eh. Kayong dalawa, Kaipong at Umar, handa po ba kayo na harapin ang ating laban? Sa palagay ko, ito na ang pinakamahirap na pagsubok sa buhay ng pamilya. Wika ni Solomon. Nagkatinginan si Kaipong at Umar. Sang-ayon naman si Kaipong ngunit si Umar tahimik at halatang nag-aalala. Umar, masaya akong naging mag-aaral kita. Kahit merong kang pagmamayabang, pero desidido kang matuto. Ano bang sinabi ko nung una? Sa oras na turuan kita, dapat mong maintindihan na ang pagkakaroon ng karunungan ay isang misyon. Magiging kasangkapan at sandata tayo para sa kabutihan. Sumang-ayon ka ng walang pagdadalawang isip. Tama ba? Huwag mo sabihin ngayon na tumataliwas ka sa ating kasunduan. Masasayang ang lahat ng pinagpaguran. Wika ni Kaipong. Tama po kayo. Hindi ko lang maiwasan ang mangamba eh. Alam ko na po ang kakarapin natin pero hindi ibig sabihin nun tumatanggi ako. Handa po akong ibuwis ang buhay ko para po sa ikabubuti ng maraming tao. Tugon ni Umar. Napangiti naman ang maestro. Tumango si Solomon. Sinabing bukas sila ng maaga aalis. Aalamin nila ang mga impormasyon sa bawat lugar na pupuntahan nila. Ito lamang ang tanging paraan upang matunton ang kinaroroonan ng kalaban. Nang gabing iyon, biglang dumating sa Kapitan Arnel. Gulat ang itsura nang makita ang mukha ng mga ito. Ano bang meron at saka, bakit may baguhan dito? Lolo Mauricio, nandito ka din. Tanong ni Kapitan Arnel. Nandito po si Kaipong at Umar. Sila po yung pinag-iinalaan ko nung una pero maayos naman po pala. Wika ni Solomon. Pinag-uusapan namin ngayon ang patungkol sa nakuwang kasulatan ni Lolo Mauricio. Ito ang mga plano ni Alejandro sa pagpapakawala ng dyablo. Kailangan natin magawa ng paraan kasi Dahil malaking kaguluhan ang mangyayari. Maaaring malipon ang lahat ng tao. Babalutin ang buong lugar ng presensya ng kadiliman. bagaman nahuli sa usapan si Kapitan Arnel, tila alam nito ang nangyayari. Dagdag pa ni Kapitan Arnel ay tutulong siya sa gagawing hakbang. Ngunit humadlang si Solomon at sinabi, matanda na si Kapitan Arnel. Nag-aalala siya na baka sapitin din ito ang nangyari sa ama. Mas makakabuti at ikapapanatag ng isip ko kung dito na lang po kayo. Tumangulang ang kapitan. Pinaalalanan si Solomon na mag-ingat. Huwag pairalin ang init ng ulo at gawing payapa ang isipan.
Tumugon naman si Solomon na naiintindihan niya. Kinabukasan, matapos mag-agahan ay tila sabik na sabik sina Kaipong at Umar sa paglalakbay. Naroon sila sa bukana ng tahanan. Nakatingin kay Solomon habang bumubuka ang bibig. Nagkakarga na ang mga ito ng poder sa kanilang katawan. Samantala, bigla namang lumapit si Lolo Mauricio kay Solomon. Solomon, hindi ako sigurado pero maaaring makatulong ang impormasyong ibibigay ko. Habang nasa lugar ako ng mga Magindara, may mga tao doon na kahina-hinala ang kilos. Lumapit ako at nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Nabanggit ang pangalang Alejandro. Kaya ganun na lang ang pangamba ko na baka tauhan niyon ng pinunong kulto. Dagdag pa ng matanda, may 4 na kababaihang nakapila bilang alay. Naroon ito sa gitnang panay ng gubat sa Kabatangan. Kung naroon ang mga bihag na babae, maaaring naroon din si Alejandro. Sumabat naman si Aling Lourdes at sinabing napakadelikado ng lugar na ito. Lahat ng Magindarang naninirahan sa lugar sinupil upang pagharian ang lupain ng malakas na uri ng aswang na tinatawag na kurubo. Uri ng gabunan na nasa ilalim ng lupa nakatira. Hindi na may pagkakailan na maaaring kasapi sila ni Alejandro. Huwag kayong mag-alala, Lola. Alam ko po ang ginagawa ko. Kaipong at Umar, ilang sandali na lang. Aalis na tayo. Wika ni Solomon. Yang bang pinapalakas mo ay sanggot na may sima? Tanong ni Kaipong. Oo, Kaipong. Binabad ko sa lana at nilagyan ng lason. Kinargahan ko din ng mga malulupit na pamparusa para maging ganap at mas mabangis ang sandata. Tugon ni Solomon. Aba, saan mo naman yan natutunan, Solomon? Ayon kay Solomon, dinidiktahan siya ng anino na si Abel kung ano ang gagawin upang mapuksa ang kalaban. Dagdag pa ng binata, hindi siya magpapadala sa anumang tukso upang hindi malupig ang katawan niya ng masamang presensya. Nagkatinginan si Kaipong at Umar. Hindi nila maintindihan ang sinasabi ng binata. Maging ang buong pamilya ay ganon din ang naging reaksyon. Lahat ng mga ito ay nagtataka. Maya-maya pa, nagpaalam na si Solomon kay Nanay Fatima. Abot langit ang pagdarasal ng ina. Nagabayan ng kalangitan ang anak at maging matagumpay. Habang naglalakad ang tatlo, tinali ni Solomon ang lugod sa likod ng bisig na tila may tari ng manok. Nagtanong pa si Kaipong kung magiging epektibo ba ang ginagawa ni Solomon. Sa bawat pag-atake ng kalaban, magiging panangga ko ito at magdudulot sa kanila ng matinding pinsala. Ang sa akin lang, ngayon hindi ko alam kung gaano karami ang haharapin natin sa laban. Tugon ni Solomon. Tahimik lang si Umar at hindi na magawang mang-alas ka dahil alam niya sa sarili na sobrang lakas talaga ni Solomon. Sa halip inaantay niya ang sasabihin ng binata at walang pagdadalawang isip niya itong susundin. Ilang sandali pa, biglang may pumara na 2 habal-habal sa nilalakaran nilang kalsada. Sinabi ng isang driver na sumakay na sila para mas mapadali ang pagpunta sa Kabatangan. Hindi malaman ni Solomon kung bakit alam ng mga driver ang pupunta nilang lugar. Ang sabi ni Kapitan, ihatid daw namin kayo eh. Malaki ang utang na loob namin sa Kapitan. Hindi namin magagawang tumanggi. Wika ng driver. Ganon na lang ang pagngiti ni Solomon. Mabilis na umangkas sa motor. Sumunod naman kagad si Kaipong at Umar.
Naging madali na ang kanilang paglalakbay at pagsapit pa lang ng tanghali. Nakarating na sila malapit sa lugar. Hindi na pinatuloy pa ni Solomon ang habal at sinabing delikado dahil maaaring malagay sa panganib ang dalawang driver. Walang bahay sa lugar. May kalsada patawid ng ilog at sa unahan. May mayabong nakakahuyan at kung titignan ay sobrang nakakatakot. Nakikiramdam si Solomon sa bawat paghakbang hanggang sa makatawid sila ng ilog. Biglang napahinto si Kaipong at sinabi, "Maraming tiktik sa lugar. May mga nakikita siyang mga bakas sa iba't ibang direksyon." Alam ko po, naamoy ko sila at alam ko din kung saan sila nakaposisyon. Hayaan nyo lang, magpatuloy lang tayo sa paglalakbay. Sa unahan pa ang sentro ng Kabatangan. Kung sakaling maramdaman ko na may gagawing hindi maganda ang mga tiktik, hindi ako magdadalawang isip na patayin sila. Namangha si Kaipong at umara sa angking tapang ng binata. At dagdag pa ni Solomon, taglay niya ang lakas ng magindara na kayang pakiramdaman ng buong paligid. Kaya din niyang makita kahit anong nilalang na nagtatago sa likod ng dilim. Ilang sandali pa, may nakita silang maliit na pamayanan sa unahan. Hindi ito kalayuan sa kinakatayuan nila. Nasa gilid ng burol, may malawak na maisan na nakapalibot. May mga tao na tila abala sa pagmamasid sa lugar. Nakatambay ang mga ito sa magkakabilang parte ng pamayanan. Eto na, Solomon. Nandito na tayo. Alam kong nariyan si Alejandro. Yung mga sinabi kong payo, hindi sasapat para tapatan ang dami at lakas ng kalaban. Alam mo naman na, inaantay ko lang na lukubin ka ng galit at kasamaan. Siguro, alam mo na kung paano makakamit ang totoo mong lakas. Pakawalan mo ko, Solomon. Wika ni Abel. Napahinto ang binata at sinabing hindi siya magpapadaig sa dikta ng isipan. Nagulat si Kaipong. Nagtanong kung ano ang nangyayari sa binata. Wala po. Huwag yun ang isipin, Kaipong. Sa ngayon, pakiramdaman muna natin ang lugar. Yung mga taong nakikita natin, alam nilang nandito tayo. Nagkukunwari lang ang mga yan. Labanan to ng isipan kung sinong unang magkakamali. Siya ang unang tutumba. Sa palagay ko, walang magtatangka lalo pat alam nila kung ano ang kapasidad ko. Kaipong, maiging maghiwalay tayo ng malito ang kalaban. Pero wag na wag kayong gagawa ng kahit anong hakbang. Aantayin natin silang lumabas. Aantayin ko si Alejandro. Hindi ko siya maramdaman pero alam kong nandyan lang siya. Sumang-ayon naman ang dalawa. Magkasamang kumabig ng lakad papunta sa kabilang nayon. Samantalang si Solomon naman, kinukulit si Abel at sinasabi, kalokohan ng kanyang pasya. Dapat wag nang isipin ang dalawang kasama at unahin na lamang ang sarili. Tumahimik ka dyan. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matutukso. Demonyo ka. Inabot sila ng hapon sa lugar. Isa-isa nang nag-uwian ang mga tao sa nayon ng mga oras na yun. Hanggang sa narinig niya na merong sumisigaw na babae. Tunog nagmamakaawa. Narinig niya ang pagdaing na tila sobrang nasasaktan. Aantayin mo pa bang mamatay yung babae? Mamaya lang puputulan niya ng ulo at iinumin ni Alejandro ang dugo. Ano pang inaantay mo? Dalian mo na. Hindi may tatanggi ni Solomon na tama si Abel. Ngunit alam niyang hinahamak lang nito ang isipan upang kumagat sa patibong.
Hindi niya matiis ang pagsigaw ng babae. Napilitang kumilo si Solomon at nagmamadaling pinuntahan ng kinaroroonan nito. Ngunit napatigil ang binata nang may nagsulputang mga nilalang na galing sa lupa. Galing sa iba't ibang parte ng maisan at ubod ng pangit ng muka. Mas masahol pa sa tiktik at mga aswang na nakita niya noon. Ito na siguro ang mga kurubo. Gabunan nga ang itsura, pero nakakadiri. Mukhang lusaw yung balat at ang bantot. Hoy, anong gagawin natin dito magtitinginan? Baka gusto niyong umatake. Isa-isang sumugod ang mga kurubo. Kitang-kita na Solomon ang pagtumba ng mga mais habang papunta sa kanya. Sa kabilang dako naman, naipit sa mga tiktik si Kaipong at Umar. Bigla na lang itong naglitawan kung saan sila nakatago. Nagbato ng mga pangparusa si Kaipong. Habang si Umar naman, inumang ang dalang tabak at inihampas sa lupa. Ilang sandali pa nakipagsalpukan na si Umar sa mga tiktik. Napansin ni Solomon ang nangyayari sa dalawa habang nakikipagpalitan ng atake sa mga kurubo. Unti-unti siyang lumalapit kila Kaipong. Nag-aalala ang binata dahil alam niyang hindi gaano kalakas ang mga kasama. Hanggang sa isang nakakabinging ugong ang umeko sa lugar. Lahat ng mga kurubo ay tumigil sa paglusob kay Solomon. Tumingin ang mga ito sa isang banda at halatang nagtataka ang muka. Habang si Solomon naman, nagtataka din sa pangyayari. Hanggang sa nagsigawan ang maraming tao sa loob ng kakahuyan. Nataranta si Solomon. Naiisip ng binata na mga kasama din to ni Alejandro. Inihanda niya ang sarili. Subalit nang makalapit ang mga tao ay nilampasan lang siya ng mga ito. Dumiretso sa mga kurubo at pinagtataga ng itak. Ikaw si Solomon. Salamat at dumating na ang aming sugo. Simbolo ito ng pag-asa. Hudyat na may tatayong pinuno para sa amin upang magkaroon kami ng lakas ng loob para lumaban. Mga magindara ang karamihan sa nakikita mo. Mga kadugo mo na inagawan ng lupain ng mga kurubo sa pamumuno ng angkan ni Alejandro. Lahat sila nakaligtas. Lahat sila ay nagtago ng mahabang panahon. Wika ng isang tao. Meron siyang lahing magindara. Nagulat si Solomon dahil ang buong akala niya ay ubos na ang mga ito. Tanging ang lola niya at nanay ang natira. Hindi nakapagsalita si Solomon. Tulala lang ang binata habang pinagmamasdan ang mga kurubo na isa-isang bumabagsak sa lupa. Maraming salamat, Ama. Hindi niyo ako pinabayaan. Maraming salamat. May katulong ako sa pagligtas ng sangkatauhan. Mabilis niyang pinuntahan sina Kaipong. Ngunit lahat ng karap ng dalawa ay natumba na sa lupa. Nakatulala lang ang mga ito na tila gulat na gulat dahil nagsulputan ang mga magindara. Hindi na nagsalita pa si Solomon. Salip ay tumakbo siya ng mabilis papunta sa nayon. May mga nakarating na magindara sa lugar. Ngunit ilan ay nasawi dahil sa pakikipaglaban. Hinanap ni Solomon si Alejandro hanggang sa nakita niya ito sa gitna ng nayon. Nakapalibot dito ang napakapangit na mga hukluban. Kumukumpas ng kamay at pinapatamaan si Solomon ng tigalpo. 7 anghel ng kalangitan, bigyan niyo po ako ng basbas. Bigyan niyo ako ng gabay upang lampasan ang mga salot ng dilim. Ibigay niyo po sa akin ang 7 sandata ng kalangitan. Wika ni Solomon sabay angat ng kamay habang nakapikit ang mga mata. Yung lugod sa bisig ng binata, biglang nagkulay baga at may kakaibang presensya na umikot kay Solomon. Malaipo-ipong kidlat. Yung mga hukluban,
bigla na lang nagpulasan dahil sa nakitang pangyayari. Natakot ang mga ito kay Solomon. Sinabihan ni Solomon ng mga kasama, nakalagan ang 4 na babae malapit kay Alejandro. Sumunod naman ng mga magindara. Hindi gumagalaw si Alejandro at tila nanggigigil sa nakita. Naglakad papalapit si Solomon hanggang sa isang dipa na lang ang layo kay Alejandro. Ay, baka gusto mong magsalita. Ang tahimik mo ata dyan. Wika ni Solomon. Noon pa man, pinapatay ko na ang mga humahadlang sa plano ko. Lalong-lalo na ang mga magindara. Akala ko naubos ko na sila eh. Ang lupaing ito, nakatapat sa lagusan ng mga dyablo. Kaya pinili kong sakupin. At dito'y sagawa ang seremonya. Pero hindi talaga nawawala ang mga asungot. Mabuti na lang nagpakita ang mga magindara na hindi ko pa napatay noon. Salamat sa iyo. Hindi na ako mahihirapang maghanap. Nang marinig ito ng mga magindara, akmang susunggab na sila kay Alejandro, ngunit pinigilan ni Solomon. Sandali lang. Ipaubaya niyo siya sa akin. Lumayo kayo at huwag kayong mangingialam. Nag-atrasan ang mga magindara hanggang sa nakita ni Solomon si Nanay Fatima. Kasama nito si Lola Lourdes. Napabitaw ng mabigat na salita si Solomon at sinabing bakit pa sila sumunod. Napakadelikado doon sa lugar. Nay, kayo din po Lola, anong ginagawa niyo dito? Nako, nandito din pala si Lolo Arnel. Wika ni Solomon. Hindi namin matitiis ang sitwasyon, Apo. Alam naming tatanggi ka sa oras na sumama kami, kaya minabuti naming hindi sabihin. Marami pang sumama. Lahat sila ay hindi papabayaan ng sugo. Paglingon ni Solomon kay Alejandro, hindi napagandaan ng binata na pasugod na ito sa kanya. Tinamaan ng malakas na suntok sa mukha si Solomon. Natumba ang binata at naramdaman ang lakas ng pinsala. Tila tinamaan siya ng tigalpo na tagos hanggang sa buto. May magindarang sumubok na lumapit, pero pinagalitan ito ni Solomon. Manang-mana siya sa tatay niya. Ayaw niyang may nakikialam kapag napapalaban, matigas ang ulo. Pero hindi hamak naman na mas malakas si Solomon. Lalo na't kalahating aswang at anak pa ng Bertudes. Nagpaikot-ikot sa gitna ng lugar si Alejandro at Solomon. Inaantay ang bawat atake kung sino ang mauuna. Habang nangyayari ito, kumukumpas ng kamay si Alejandro. Dumudura sa gilid at may ginuguhit ang paa sa lupa. Gagawa ng ritual si Alejandro sa gitna ng laban. Nang mapansin ito ni Solomon, sumugod ang binata ngunit bigla na lang may nagsaboy sa kanya ng lupa. Napatras si Solomon dahil napuwing ang mga mata. Sinamantala ni Alejandro. Sunod-sunod na pagsuntok ang pinakawalan niya sa iba't ibang parte ng katawan ng binata hanggang sa unti-unting nanghina si Solomon. Ano na? Baka kailangan mo ng tulong ko. Dapat kasi hindi ka mabuti. Gamitin mo din yung utak mo. Pwede mo siyang linlangin. Yan ay kung pipiliin mong palabasin ako sa katawan mo. Wika ni Abel. Animal ka. Balot ng basbas ang katawan ko ng mga gabay. Pero nandyan ka pa din ha. Hindi ka pa rin nawawala sa isipan ko. Tugon ni Solomon. Oo naman. Hanggang mamatay ka kasama mo ko. Sige na. Pairalin mo ang galit sa puso't isipan mo. Palabasin mo ko, Solomon.
Hindi na pinansin pa ni Solomon ang bulong ni Abel. Ngunit gulping-gulpi na ang katawan niya kay Alejandro. Kahit anong pag-atake ng binata, nagagawa itong mailagan. Mabuti pa ang tatay mo. Sumusuko ka agad. Pero ikaw matatag kang bata ah. Natikman ko pa ang dugo ng Bertudes. Maalat-alat pala. Alam mo bang, kasama ang tatay mo sa inalay ko. Kaunting dugo niya lang ang nakuha ko. Sapat na yon para maging alay siya. Biglang nagdilim ang paningin ni Solomon. Kasabay naman ito ang hindi mapigil na tawa ni Abel sa isipan niya. Tumayo ang binata. Hindi niya alam kung paanong bumalik ang lakas niya. Naglalakad siya ng kusa. Sinakal niya si Alejandro at biglang binunot ang ulo ng walang kahirap-hirap. Nanginginig pa ang mga kamay ni Solomon. Nagtataka kung bakit hindi niya madiktahan ang sariling katawan. O diba simple lang? Kung kanina mo pa pinairala ang init ng ulo, edi sana naging madali lang ang laban. Wika ni Abel. Umalis ka! Umalis ka sa katawan kong demonyo ka! Tugon ni Solomon. Hanggang sa bigla na lang siyang napalod sa lupa. Napansin na kaya nang pagalawin ang sariling katawan. Mananatiling ikaw ang hahawak sa katawan mo. Pero lalabas ako sa oras na maipit ka sa laban. Hayaan mo. Magkakasundo din tayo pagtagal. Nagtataka noon si Solomon sapagkat hindi kinuha sa kanya ni Abel ang katawan. Salip siya pa rin ang namamahala. Sa pagkakataong iyon, lahat ng nanonood sa pangyayari ay tila natulala at walang umiimik. Sobrang nagulat ang lahat nang makitang binunot ni Solomon ang ulo ni Alejandro. Magpasaganon pa man, nagdiwang ang mga ito dahil nagwagi sila sa laban. Sobrang saya ng mga magindara. Nabigyan ng tuldok ang pagtatangka ni Alejandro na buhayin sa katawan ng dyablo. Naging matagumpay ang lahat ng hakbang nila Solomon. Ngunit sa likod nito ay maraming namatay. Magpasaganon pa man, sinabi na lamang ni Solomon sa sarili, na hawak pa din ng Diyos ang ating buhay. Maaari niya itong kunin kung nanaisin. Nagpatuloy si Solomon bilang manggagamot kasama ang ina. Si Kaipong at Omar naman, naging mag-aaral ni Solomon. Tumira ang mga ito sa kanilang lupain dahil napagkasunduan nila na bantayan ng sugo. Walang iba kung hindi si Solomon, na anak ng Bertudes. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Isang magandang episodes na naman ang natapos dito sa ating channel. Pero huwag kayong mag-alala dahil anumang bagay na natatapos, paniguradong merong bagong magsisimula. Kaya abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Ang susunod nating series ay tungkol sa bulag na aswang. Abangan natin yan. Paalam.